balita sa umagang ito. Exclusive, bahay sa May Kawayan, Bulacan, sinalpok ng isang truck. Suspect sa pagpatay sa isang dalagita sa San Pedro, Laguna, hawak na ng pulisya. Manny Pacquiao, pinagkaguluhan sa pagdating sa Las Vegas, Nevada. Sa United Kingdom, mga naka-jackpot na katumbas ng mahigit 7 bilyong piso sa loto, humarap na sa media. Vampire films na Twilight at True Blood nanguna sa listahan ng mga pelikulang nominado para sa People's Choice Awards ng Hollywood. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glaudio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang pinakasariwang balita sa umagang ito. Trailer truck bumangga sa isang bahay sa May Kawayan, Bulacan. Sugatan ng driver at pasahero ng truck sa aksidente. Ang exclusive report mula kay Cedric Castillo. Muntik ng araruhin ng truck na ito na may kargang buhangin ng isang buong pamilyang mahimbing na natutulog kaninang alauna ng madaling araw. Bumalagbag sa northbound lane ng MacArthur Highway ang truck sa bahaging ito ng Barangay Soloysoy sa May Kawayan, Bulacan matapos nasalbukin ang isang bahay nang mawalan ito ng giya. Pero ang sinisisi ng mga nakasakay sa truck, ang driver ng pickup na ito na nag-head-on collision daw sa sinasakyan nilang truck. Dire-diretso yung takbo namin ganyan, bigla na lang sila, paparating sila, ang tulin eh. Ba't biglang kinain yung linya namin, lasing palagay ko. Ala ko, katapusan ko eh. Hindi na talaga hinto. Todo preno na, kitang-kita namin mga preno dyan oh. Wasak ang harapan ng pick-up. Agad isinugod sa ospital ang sugatang driver at pasahero nito. Galos sa kamay at binti naman ang tinamo ng driver ng truck. Hindi naman umubra ang mga materyales ng bahay sa lakas ng impact ng truck. Himala pang nakaligtas. Talaga yung nangyari. Ito ang unang balita mula sa Valenzuela City. Cedric Castillo reporting. Suspect sa pagpatay sa isang dalagita sa San Pedro, Laguna, hawak na ng pulisya. Puno naman ng hinapis ang ina ng biktima. Ang exclusive report mula kay Ian Cruz. Baha pa rin sa San Pedro, Laguna. Kaya naman kinailangan pa ng GMA News na sumakay sa balsa para marating ang Purok 3 ng Barangay Landayan. Sa lugar nakaburol ang 12 anyos si Rizal Joy Baldonasa. Nitong linggo, ipinasada sa unang pagkakataon ng dalagita ang kanilang balsa para raw dagdag pambaon sa eskwela. Pero nauwi sa trahedyang lahat nang matagpo ang patay si Rizal Joy sa ilalim ng balsa. May mga pasa at malilit na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang hinihinalang may gawa ng krimen. Si Florante Ibanez na huling naisakay ng biktima malapit sa kanilang bahay matapos itong makipag-inuman sa lugar pasado alas 7 ng gabi. Kaya ang ina ng biktima puno ng hinagpis sa mapait na sinapit ng panganay na anak. Gusto ko man yung nakatarungan ng anak ko sa ginawa niya. Hindi ko walain na ganyang gagawin. Base sa post-mortem examination na isinagawa ng NBI sa biktima, asphyxia by submersion in water o pagkalunod ang ikinamatay ni Rizal Joy. Di raw nahalayan 12 anyos sa biktima ayon sa tumingin doktor. Parang laban ng anak ko kaya hindi napagsamantalahan. Kaya ang ginawa, pinatay na lang, nilunod. Nilunod na lang, tsaka pinalo sa maring pinalo, maring inuntog. Nakapit sa San Pedro Police Station ang suspect na si Ibanez matapos siyang masakote at magulpi ng taong bayan. 1 oras matapos makita ang bangkay ni Rizal Joy. Sinampahan na ng kasong murder in relation to anti-child abuse law ang suspect. Ibang tao raw ang may gawa ng krimen pero siya na raw ang aako nito. Humingi po ako ng dispensa po sa mga nagawa ko po kasalanan sa kanila. Nagsisisi po ako. Sabi mo hindi naman ito. Kahit hindi na po, parang nasa loob ko na rin po eh. Itutuloy naman ang Barangay Landayan at pamahalang lokal ng San Pedro ang paglalagay ng tulay sa mga binahang lugar para madaanan ng mga tao. Ito ang unang balita mula sa San Pedro, Laguna. Ian Cruz reporting. Quezon City Police District nagsagawa ng security drill sa isang shopping mall sa Quezon City. Lain itong maturuan at maihanda maging ang mga security guard ng mall sa panloloob ng masasamang elemento. Para sa detalye, may live report si Oscar Oida.
Oscar? Yes, Igan, katatapos-tapos nga lamang nung simulated exercise na isinagawa sa pamumuno ng QCPD dito sa Trinoma. Ito'y para nga ihanda hindi lamang yung mga pulis, maging yung mga security guards ng mga mall laban sa mga banta na maaring isagawa ng mga masasamang loob. Kung ikukumpara ito, Igan, sa mga ibang drill na nasaksihan ko, ito talagang medyo makatotohanan dahil hindi raw alam ng mga security guard kung anong oras talaga eksakto at kung saan mangyayari yung simulated na pag-atake. So, sa pamamagitan nito ay nasubukan daw ng gusto ng mga pulis yung kung paano re-responde itong mga security guard ng naturang mall. Hangarin daw ito ng QCPD na ihanda ang mga security guard ng mga malls lalo pat bare months na kung kailan nga inaasahan na sinasamantala ng mga masamang loob ang pagkakataon para manloob sa mga malls ngayong paparating na ang Pasko. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.